Paningin ko'y liwanagan at huwag mong pabayaang umidlip sa kamatayan ang abakong katauhang hahamakin ng kalaban. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapit mo't kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman na mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Luwalhati papuri
Tayo pong lahat, sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Anong ginagawa mo ang ayaw mong gayahin ng iba? Nakakahiyaman, pero bawat isa sa atin, merong ginagawa na ayaw nating gayahin ng iba kasi alam natin mali. Alam natin makasalanan. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sabi ni Jesus, sa mga eskriba at mga pariseyo, pakinggan, sundin ninyo yung tinuturo nila kasi nga sila ang opisyal na tagapagturo ng kautusan. Pero kabilin-bilinan ni Jesus, huwag niyong gagayahin yung kanilang ginagawa. Sa totoo lang, ito'y isang sampal para sa isang leader at para sa isang guro. Yung sabihing, pakinggan mo yung sinasabi niya, pakinggan mo yung iniuutos niya, pero wag mong gagayahin yung ginagawa. Kung tutuusin, mahirap makinig sa isang leader, sa isang guro. Mahirap pakinggan yung pinapangaral niya na hindi niya sinusunod sa kanyang buhay. Napakahirap makinig sa isang tagapagturo na alam natin ay hindi isinasabuhay yung kanyang itinuturo at ipinapangaral.
Siguro ay nagpakita na lamang si Jesus ng kahit papano paggalang. Kasi nga ang mga eskriba at mga pariseyo, sila ay mga religious leaders and teachers nung panahon na yon. Paggalang na lang sa posisyon nila. Pero alam ni Jesus na bilang mga tagapagturo, hindi sila mabuting modelo. At hindi tayo matatawag na tunay na leader at guro hanggat hindi natin naiimpluwensyahan sa mabuti ang iba sa pamagitan ng ating gawa. Kasi mas may hatak yung gawa natin. Merong mas impluwensya yung kilos natin, higit sa sinasabi natin. Kaya kung meron man tayong magiging impluwensya sa iba, ay manggagaling hindi sa sinasabi natin, kung hindi sa ginagawa natin. Gustuhin mo man o hindi, intensyon mo man o hindi, gagayahin ng iba yung ginagawa mo. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakatatanda. Lalo na kung ikaw ay nasa mas mataas na posisyon. Kaya yung mga magulang na nagtuturo sa kanilang anak, bagamat yung sinasabi nila tama, pero mas ginagaya ng anak yung ginagawa ng magulang. Kaya nga kahit tinuruan mo ng tama, pero yung nakikita naman sa iyo mali, mas matututunan nila yung mali na gawa mo. Kasi ganon ang gawa, ganon ang kilos. Mas malakas yung impluwensya. Kaya bilang leader at guro, maging modelo muna tayo sa gawa. Maging halimbawa muna tayo sa gawa. Huwag nating sabihin, di naman ako leader, di naman ako guro. Pero bawat isa sa atin, dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, directly or indirectly, leader tayo. Tayo ay teacher. Hindi ka man formal o opisyal na leader o teacher. Bilang isinasabuhay ang pananampalataya natin, nakakahatak tayo ng ibang tao. Nakaka-impluwensya tayo. Kaya itong sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin, isang mabigat na paalala, maging modelo muna tayo sa pamagitan ng ating gawa. Isabuhay muna natin ang ating ipapangaral. Bago mo ituro, isabuhay mo muna. Kasi pinakamahalaga yung kilos, pinakamahalaga yung gawa. At hindi natin mapaghihiwalay. Hindi talaga pwede na tama yung sinasabi mo at pinapangaral, tapos yung gawa mo naman kabaligtaran. Hindi yun tunay na leader at hindi tunay na guro. Minsan, kahit hindi mo sinasabi, basta't ginagawa mo, nakakapagturo ka ng tama sa iba. Kaya merong mas bigat at impluwensya yung kilos natin. Ngayong panahon ng Kwaresma, pakinggan natin, lalo na yung mensahe ng unang pagbasa natin, magbago tayo at magbalik loob. Hindi lang para sa sarili natin, kung hindi para sa mga tao sa paligid natin. Kaya yung pagsisisi, pagbabago, hindi lang para sa sarili natin yon. Yan ay para rin sa ibang tao, lalo na yung mga malapit sa atin, lalo na yung mga tumitingala sa atin, lalo na yung tinitingnan tayo bilang leader at guro. At lalo na kung tayo ay nasa posisyon ng isang leader at guro, lalong mas mabigat ang pananagutan natin na maging mabuting halimbawa. Kung meron man tayong layunin ngayong Kwaresma, talagang mapagbago natin yung kalooban natin na makikita sa gawa. Maging modelo tayo, lalo na sa gawa. Isabuhay natin ang bawat sinasabi natin na salita ng Diyos.
Sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Ating itugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay sa kapangyarihan, nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain na may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating nakikiusap na ipagdasal natin sila. Alalahanin natin ang kanilang intensyon at ipagdasal natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misa na ito, mga nagpapamisa, para sa kanilang mga kahilingan. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, tulungan at turuan mo kami na laging isaalang-alang, lalo na ang mga tao na naiimpluwensyahan namin sa pamagitan ng aming sinasabi at lalo na ng aming ginagawa. Nawa laging magtugma kung ano ang sinasabi naming mabuti sa aming ginagawa at kami ay maging mga mabuting halimbawa sa lahat. Ito'y hinihiling namin para sa iyong kapurihan, ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo't gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa
ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ilalahad ko ang gawa ng pawang lubhang dakila na ginanap mo sa lupa, poong Diyos na lumikha, ikaw ay kahanga-hanga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay nami dagdagan mo, at tulungan mong kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang para sa sarili lamang, wala